At balita ko, karakter daw. Hindi lang ang inyong buhay, kundi ang inyong trabaho. Ano? At ito nga, ano ba ang mga pinagkakaabalahan natin ngayon? Great day po. Marami po kami mga project ngayon na ongoing. Sa ngayon po is meron kaming niluluto na isang palabas from overseas na kami po yung magboboses. Recently po, just like last week lang, as in katatapos lang po ng isa po naming project. Ayan. Kaya ako tinatanong kasi kung ano pinagkakabalahan nila, mga kababayan, kasi nga, ang kanilang trabaho ay kakaiba at in-demand sila rito, no? Kasi nga sila ay mga dubber o voice actors. Paano ba kayo nagsimulang maging dubber or voice actors? How about you? Yes po. Bale, ako po nagsimula po ako as a professional voice artist. Kasagsagan po ng pandemic, 2020 po. Yes. Okay. So bale, when I started out, dati po akong nurse, and during that time, nung pandemic, I decided na I wanted to tap into my dream of being in the arts. Kaya naglakas loob po ako na umalis sa nursing. Pero dahil nga po tumapat na pandemic, syempre nakakalungkot po, wala pong mga events, wala pong mapag-auditionan, and during that time, biglang naging mainstream somehow sa social media ang mga behind the scenes for voice artistry. Tulad din ng Inka. Yes, opo. Diba, Magnaye. Ang mga magulang ay kakilala ko. Kasi nung college ako, nung nasa Repertory Philippines ako, ang racket ko between DLSU and teatro, yan ang ginagawa ko. Nag-voice acting AOB. Nag-AOB ako sa mga brands, mga commercials noon. Tapos pupunta pa ako sa Makati para mag-revise ng, alam niya yan, mag-revise ng, mag-cure ng isang word. Yes, opo. Yung mga ganyan. Pero itong ginagawa, natatawa sila kasi nakaka-relate sila eh. Yes. Diba? Yan ang grind nila, no? Pero ano ang masasabi mong project na masasabi mong na-penetrate mo, masasabi mo, ito na yun? Naalala mo? I think ang masasabi kong iconic na naaalala mostly ng mga tao would be yung line dun sa isang shampoo brand. Okay. Naririnig to sa mga bus, Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Alam niya kung sino siya yun. Diba? Yes. Ito namang ating kaibigan si Ralph, ay graduate ng communication arts. No? At talaga ba nakita mo na ito na talagang tatahakin mong karera? Kasi yung kurso mo, may kinalaman dito sa trabaho mo. Trabaho natin, ano? At paano mo ito na-discover na itong talento mo? Hindi po kayo nakadiscover. Ang nakadiscover po is yung mga professors ko, mga ano ko. Okay. Alam nila, pwede ka. You have the talent. You can do this, you can do that. Hindi ka nahihiya sa stage. Hindi mo na-realize? Hindi po. Ang akala ko na talaga ng bata sa'yo ko is mahihiyain ako. Tapos, from time to time, nagiging makapalas mo. Tapos normal lang na maganda yung boses mo. Yun lang, normal lang sa'yo, di ba? Hindi mo Ang na-realize. akala ko talaga is normal lang siya. And then marinig ko sabi nila, you sound modulated. Peke ba yung boses mo? What's your real voice ba? Pero yan totoo ang iyong boses. At saan mo nagamit at napagkakitaan itong boses mo, Ralph? Usually po sa mga AVP ng mga government bodies, DepEd, DOST. Marami yun. Sa Commercials. Sa mga commercials, not that often po. Sa commercials po kasi madalas on-screen talent po ako. So, ako po yung kasama sa mga artista ng mga nasa screen. And aside from that, mga events po, nagda-live voice-over po tayo. And then, syempre, dubbing. Ano yung pinakamalaking masasabi mong break na nakuha mo? Yung nagmarka yung boses mo, yung talagang, like sa'yo, alam natin yun, di ba? I guess po yung pinaka-recent po is yung sa The Amazing Digital Circus. Okay. Meron pa pasample daw ng iyong ice cream commercial. Meron pa daw isa. Without mentioning the brand, Ano yun? Without mentioning the brand. Hanggang saan aabot ang 20 pesos? Ayun! Alam natin yun. Akaliw, di ba? Okay. At ngayong araw, isang animated series ang
kumbaga, ipinahihiraman mo ng boses mo. Di ba? Ng yung talento. At ito yung The Amazing Digital Circus. Ano yung mga karakter na ginagampanan mo rito? Dito po ako po'y gumaganap bilang si Kane. Siya po yung head ringmaster or pinaka-head dun sa lugar na yun. Dun po sa mga taong nakakulong sa lugar na yun, siya po yung namamahala sa kanila. Okay, kasama ka, Janine, dito. Yes, At balita ko, 4 na karakter ang ginagampanan mo. Yes po, 4 na boses po. Yes. 4 na characters. May acting involved din, no? yes Kasi po. talagang kailangan, ang voice acting has acting involved. I mean, the whole body is employed kapag ikaw ay umaarte. At syempre, dalawa kasi ang puhunan ng isang aktor o isang performer, di ba? Ang katawan at ang boses. So, lahat talaga, ginagamit mo, lahat ng bahagi ng katawan mo, ginagamit mo para lang maipalabas mo yung karakter. May challenge, hindi ba? Kasi on-cam, kung on-cam tayo, may dali naman yun, di ba? Kumpara naman dun sa gagawin mong wala silang nakikitang, kumbaga walang audio-video lock, di ba? So yung audio, ang doon lang kayo nakasalalay para iparamdam nyo, ipamalas sa kanila yung karakter kung sino kayo, hindi ba? May acting talaga. Definitely. Involved. Definitely po. Kasi nga po, yung voice acting is the art of becoming. Although sinasabing acting, dapat hindi siya tunog umaarte. Kailangan you become the character para maging kapani-paniwala yung naririnig ng audience natin. Oo. Halimbawa, meron kayong assignment, di ba? Kailangan bata kayo, kailangan Yes, bata. Pero meron ko yan na bata na 12 anyos, iba yung 12 anyos sa 6 years old. Di mo may ganun, Yes, di ba? Iba-ibang opo. characterization. And then, ano ang masasabi niyo pinakamahalagang sangkap kapag kayo ay nagboboses? Kailangan po masiguro na healthy yung boses ninyo unang-una. alagaan. Kasi lalo na pag mahaba yung time ng recording, mahabang movie siya, and then kayo yung lead, tapos yung boses na kailangan yung ilabas, mataas yung boses. Pelikula pa. Yes, opo. So the same energy that you give sa unang sabak ninyo, kailangan hanggang sa dulo, ganun na ganun po yun. At paano, pag sinasabi niyo kailangan pangalagaan, sa mga gusto maging katulad niyo, ano ba ang kailangan gawin para mapangalagaan? Ano yung mga steps na to pag sinasabi natin dapat pangalagaan, Rob? First of all po, always be hydrated. So, kailangan lagi kumainin na tubig. Lalo na kapag nasa recording, kailangan may dala kang bottle of water at least. Yan ang... And lahat po ng mga vices na pwedeng maka-affect sa throat, smoking, or kahit pag-vape po, bawal yan. Huwag naman, oo. Pagdating sa mga inumin, bawal ang malamig. Bawal ang malamig, bawal ang matamis. Bawal ang mga fizzy drinks, bawal ang soft drinks. Tsaka yung natitake for granted po mostly yung sleep. Kailangan po ng mahabang tulog. yan Kung ang kaya niyo po yung 8 salat ako. hours. Yun. Oo. Pero kasi naapektuhan hindi lang yung boses, pati yung buong katawan, hindi ba? Yes, correct po. Prone tayo sa pamamaos, prone tayo sa laceration ng ating voice box, yung ating throat. Siyempre, yung ibang yan ang puhunan di ba? Yan Correct, ang puhunan opo. nyo, di ba? Yes po. Puhunan nating narito sa industriyang ito, broadcasting, kailangan rin yan, alagaan, di ba? Ngayon, sa mga nag-uumpisa pa lamang, umpisa natin yung, bago natin bigyan sila ng payo kung paano nga ba maging isang epektibong dubber or voice actor, di ba? Ano ba yung mga steps na masasabi nyong pwede nyo impart sa kanila na tinahak nyo muna bago kayo naging isang successful na dubber? May pagkakaiba po yun, hindi po ba yung kung paano makapenetrate? Ayan, di ba? Yes, Yung mga ganun opo. mga tanong nila Opo. Kailangan masiguro nyo muna na gusto nyo talaga yung craft. Oo. That you're really in love with this kind of art. Kasi kung ang motivation natin is to earn money, baka ma-frustrate tayo kasi napakadami pong mga auditions na kailangan pagdaanan. Tapos iba, ang tagal maningin. Yes, Ang tagal, opo. months. Diba? Months Alam po. niyo yan, guys, alam niyo yan, ha? Bakit po ganun? Napakatagal niyo pong magbayad. Minsan po, ang mga cheque, hanggang nangyayari pa rin ba yan? Itutuloy natin itong pagbibigay mo dati ng payo, pero nangyayari pa rin ba yan? Natatawa ka, Ralph. Nangyayari. Sasabantalahin ko na po ito para sa aking mga kapatid dito, ha? Bakit po ganun? Umaabot na po ng 6 months, napapaso na po yung cheque, lagpas 6 months, hindi pa po nabibigay. Nangyayari. Alam nyo, lalo na yung mga It happens po. kumpanya riyan. Anyway, pinasok na natin para sa inyo. Janine, okay. Ayun, Ano pa? Kailangan din po, bukod sa motivated po kayo, para maganda po makapag-workshop kayo. Importante po yung merong magme-mentor sa inyo. Parang katulad po namin, nag-workshop po kami, same workshop po, Certified Yes. Voice Artist Program, para rin po mag-guide po kayo.
Yes po. Kailangan para mag-guide din po kayo ano yung mga technicalities, yung tamang mindset, and of course, yung tamang attitude din po. Kasi kung professional po kayo ka-work, kahit na sabihin natin kulang pa kayo sa technical skills, pag na-enjoy kayong ka-work na client, babalikan kayo. Totoo Yes, yan. opo. Hindi kayo mauubusan ng trabaho, di ba? How about you, Ralph? If let's say you're starting up po, I'd suggest na don't lose your day job. Kasi, syempre, Kung kayo pinalad na mayroong day job, Yes, opo. huwag pabayaan yun. kasi some people tend to think na once na penetrate na nila yung industry, is doon na sila, wholehearted na sila doon. I mean, we have nothing against doon sa passion nila. Pero syempre, it's an industry na, yun nga po, abutin ka ng months before may cash mo yung check. And then sometimes magbabounce pa. So, kailangan natin ng assurance. Kailangan natin ng assurance na yung lifestyle mo, yung pamumuhay mo is nasusustain for you to not Ma-enjoy, only yeah. enjoy your life but also keep on doing Nasusustain what you ng love. talento mo rin, di ba? Yes, Yes, opo. yun, oo. Iba kasi po yung pressure kung kinukuha mo yung day-to-day living mo from this. Oo naman. Imbes na ma-enjoy mo yung ginagawa mo, iba yung pakiramdam, iba yung pressure. Opo. Sandali. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!